Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo po ay nasa ika-16th day na po na ating daily devotion season 31. And this season po, pag-uusapan po natin kung ano ang latest encounter natin with Jesus or ang latest encounter ko with Jesus this past few months. Pero before we proceed po, let's start this devotion with a short prayer. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob niyo, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil patuloy niyo po kaming ginagabayan at pinaprotektahan, Lord God. And Lord God, maraming salamat po sa mga blessings na na-receive namin, Lord God. And Lord God, gamitin niyo po ako bilang instrumento mo, Lord God, to share your word, Lord God. Lord God, maraming salamat po, Lord God, dahil binigyan niyo po ako ulit ng pagkakataon, Lord God, na mag-share, Lord God, ng word mo, Lord God. And Lord God, give me more of your wisdom and knowledge, Lord God, para tanging ngalan mo lamang, Lord God, ang maitaas, Lord God. And Lord God, I pray sa mga nanonood, Lord God, give them understanding to understand your word, Lord God. And Lord God, naway ito po ay magtanim, Lord God, sa malalim na bahagi ng kanilang mga puso, Lord God, at ma-share din po nila, Lord God, ang word mo sa iba pang, Lord God. Lord God, ikaw, ang tanging ngalan mo lamang, Lord God, ang aming tinataas, pinapupurihan, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Ano nga ba yung latest encounter ko with Jesus? This past few months kasi na maraming nangyari, maraming nagsabay-sabay na problema. May naging sa personal problems, sa school problems, and even family problems. Sobrang dami. To the point na yung utak ko, drain na siya. Yung utak ko, pasuko na siya. Yung katawang lupa ko, sukong-suko na siya. And even spiritually, hindi na ako nakakapag-devotion daily. Hindi na ako nakakapag-pray. Kasi pag uwi ko galing practice ng dance, tulog ako agad, o kaya gagawa ko ng assignment, then tulog. And I feel guilty about it kasi parang nawala na talaga ako ng time kay God. Nawalan ako na personal prayer or parang napalayo na naman ako kay God dahil sa mga problema. Pero one time, nag-devotion ako ulit. And na-encounter ko ulit yung verse na to. Napaulit-ulit ko siyang na-encounter every time na nagkakaproblema ako. Na every time na gusto ko nang sumuko. And makikita to sa Psalms chapter 46 verse 5 na God is within her, she will not fall. God will help her at the break of day. One of my favorite verses ko to na patuloy ko lang na i-encounter every time na may problema ako. And sobrang nakakatulong siya kasi dito ko na-realize na in every situations na pagdaanan ko, God is with me, na hindi ako mag-isa sa problema ko, na I don't have to control things that I cannot control, na I shouldn't control yung mga bagay na nasa kamay na ni God. Na for example, sa academics ko, siguro as someone na achiever, kumbaga, sobrang daming pressure, sobrang daming tao na magsasabi sa'yo na achiever ka pa naman, pero bakit ganyan yung naging grades mo, naging ganito yung results mo. Pero, no first quarter, okay yung naging result, okay yung naging flow nung first quarter namin. Pero, ayun nga, dahil nga nagsabay-sabay yung schedule, naging hectic din siya. Naging hectic din yung schedule dahil
may mga dance competitions pa. At the same time, nag-aaral pa ako. Kaya, doon naging challenge sa akin yung time. Yung time management na I don't know how to manage my time properly. Kasi, ako yung taong mahilig pagsabay-sabay na iako yung mga trabaho na kahit hindi ko na kaya, inaako ko pa rin. Kasi I want things to be perfect. And, doon ko nakalimutan na doon ako naging doon ko pinush away si God. Kasi, kala ko kaya ko ng sarili ko, pero doon ako nagkamali. Kasi kailangan ko si God. Hindi ko naman malalagpasan lahat ng challenges without God eh. And, gusto ko din i-share tong verse na to. Kasi, it can help us to remind us na God will help us in every situations na pagdaanan natin. Hindi lang ako ang tutulungan niya, pero kayo din. Tutulungan niya kayo sa lahat ng sitwasyon na pagdaanan nyo. In every battles man, kung anong man battles na yan, tutulungan niya kayo. And sa verse na to, na-realize ko din na we have to be strong. Life can be full of challenges. Life can be really tough sa atin. Na maraming ibabato yung buhay sa'yo. Maraming ibabato yung buhay sa'yo na mga problema akala mo hindi mo masusolusyonan. Pero once na you call God will help you. Kasi, how can God help us kung hindi natin siya tinatawag, diba? And, isa pa sa verse na devotion ko din, and one of my favorites then is the pain is makikita sa Romans 8:18. The pain that you've been feeling can compare to the joy that's coming. Sobrang iikli ng mga verse, pero sobrang lalaki ng impact niya. Na, ang sinasabi dito, kung gaano man kalaki yung problema na pinagdadaanan mo, ay ganun yung joy na ipapalit din. Na minsan mas malaking kasiyahan pa nga or joy na mararanasan natin after that problem eh. Na after ko malagpasan yon, yung mga specific na problema na yon, naging masaya ako, naging okay ako, pero na-realize ko din na hindi ko na magagawa yun, hindi ko na malalagpasan yun if I don't have God eh. If I don't have Jesus. That's when doon ko na-encounter si Jesus uli. Doon ko nakita si Jesus uli na doon ko na-realize na hinihintay lang ulit pala ako ni Jesus na makabalik sa Kanya. Doon ko na-realize na ang sakit kasi ako yung humiwalay uli. Na akala ko ako yung iniwan ni Jesus, pero ako pala yung nang-iwan kay Jesus. Na I've been pushing away God kasi I'm a type of person na akala ko kakayanin ko without anyone. Malalagpasan ko siya na ako lang mag-isa, or walang tao, pero hindi ko siya malalagpasan without God. Kasi si God yung nagbibigay sa akin ng strength. Siya yung nagiging source ko ng strength. Siya yung nagiging source ko ng pahinga. And every time na nare-remind ako na I have Jesus, lalo kong nagiging malakas. And sobrang thankful ako kay God kasi binibigyan niya ako ng mga challenges and battles na mas nagpapatibay sa akin, na nagpapatibay na relasyon ko kay God. Na though may mga times na
na napapalayo ako uli. Pero hindi ko na hinahayaang na sobrang mapalayo ako dahil hinahanap-hanap ko na si Jesus eh. Hinahanap-hanap ko na siya na minsan nga sa school kapag may even sa simpleng reportings lang, si God na agad yung tinatawag ko na tulungan niya ako, na give me wisdom, give me knowledge, Lord, na please kayanin ko to. Sa mga simpleng bagay, tinatawag ko siya. Kasi ayoko hayaan yung sarili ko na mapalayo uli sa Kanya eh. And, yun nga, one day, we will thank God na lang na, Lord, na masasabi na lang natin na, Lord, thank you kasi, binigyan mo ko na, hinayaan mo ko i-face yung mga challenges na to para lang ma-encounter ka uli. Na kasi kapag masyado tayo masaya sa buhay, aminin na natin na nakakalimutan na natin si God. And even though we cannot see kung ano yung ginagawa ni God, God is still doing something. God is working pa rin kahit na hindi natin nakikita, kahit hindi nakikita ng dalawang mga mata natin. God is still working sa buhay natin. And yun yung lagi ko nire-remind sa sarili ko na kahit anong challenges pa yan, kahit anong problema pa yan, alam kong gumagawa si God may way na work out si God sa buhay ko, na hindi siya tumitigil sa mga plano niya sa akin. And I know na lahat ng plano niya, lahat ng gusto niyang gawin sa buhay ko ay ginagawa niya. Na hindi siya naiiwan sa ere, na hindi niya tayo papabayaan kailanman. And at nasulat ko din na be thankful for the wounds that pushes you to call upon the name of God. Yun nga, na be thankful kasi I will always be thankful kasi yung mga problems na yun yung naging dahilan kung bakit tinatawag ko si God. Kung bakit ko tinawag si God ng paulit-ulit at kung bakit lalo akong naging uhaw kay God. And if we will look at the bright side, if we will only look at the bright side, kaya ako pinagdaanan yung mga problems na yun para matawag ko ulit si God. Kasi nung naging comfortable ako sa sitwasyon ko, nakalimutan ko si God eh. Pero nung may dumaan ulit na problem, doon ko na-realize na kahit masaya ka, kailangan mo si God. Na kahit masaya, na kahit comfortable yung buhay mo, kailangan mo si God. Na hindi dahil masaya ka, hindi mo na kailangan si God. And doon ko na-encounter si God. Sobrang daming challenges, pero yun yung naging dahilan kung bakit lumapit ako and mas lumalim ako kay God. Ayun, sobrang thankful ako. Kasi nalagpasan ko yung mga bagay kasama si God. And always be reminded na in every situation that we face, God will help us. Na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ni God. And sabi nga sa verse, diba, God will help her in the end of the day. God will help us. God will help us sa mga sitwasyon na hindi na natin kinakaya. Na He will not let His children fall. Na dito natin, na God will let us realize na we have to be strong. Na we should always remember na He is with us. Kasi hindi niya naman nahayaan na
sino man sa mga anak niya ang mag-fail eh. Kaya, always come back to Jesus. Yun yung pinaka natutunan ko. Come back to Jesus. Na kapag hirap ka na, then call Jesus. Kapag gusto mo nang sumuko, then call Jesus. Si Jesus lang naman kasi talaga ang makakatulong sa ating lahat eh. Wala nang iba. Kasi siya lang yung may kakayahan para tulungan tayo. Kaya wag natin kakalimutan si Jesus. Wag natin siya i-push away. Sobrang mali na i-push away natin si God. Kaya lagi natin tandaan na wag na tayo umalis kay God, na magstay na lang tayo sa side niya, kasi doon tayo doon natin mafe-feel kasi talaga yung totoong pahingay. Doon natin mafe-feel na every time na drain na tayo, doon sa feeling ni God, doon tayo makakapag-rest. Kaya call upon the name of Jesus, and He will help you. Yun lang. So, let us pray. Let us pray na kung ano man yung mga problema ng pinagdadaanan natin, kung ano man yung mga challenges na nasa buhay natin, ipag-pray natin yun. Heavenly Father, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord God, dahil sinamahan niyo ko, Lord God, to share, and Lord God, to share your words, Father God. And Lord God, maraming salamat, Lord God, kasi you let me realize again, and you let us, Lord God, na ma-realize ulit, Lord God, na nandyan ka para sa amin, na tutulungan mo kami sa every situation na harapin namin. Lord God, salamat, Lord God, kasi hindi mo kami pinapabayaan. Lord, maraming salamat kasi kahit pinupush away ka namin, Lord God, hindi mo pa rin kami kinakalimutan, Lord God. Na Lord God, kahit kami lumalayo, Lord God, sa'yo, hindi mo kami pinagtatabuyan, Lord God, once na lumapit kami sa'yo, Lord God. Bagkus, Lord God, niyayakap mo pa kami na sobrang higpit, Lord God, para lang hindi kami kumawala uli, Lord God. And Lord God, sorry sa mga times na nakakalimutan ka namin, Lord God, na nakakalimutan na may Diyos kami na handang tumulong sa amin, Lord God, na we have someone, Lord God, na hindi sumusuko. Hindi kami susukuan, Lord God. Lord God, maraming salamat kasi nandyan ka lagi para sa amin, Lord God, upang gabayan kami, Lord God, upang tulungan kami sa lahat ng bagay, Lord God. And Lord God, salamat, Lord God, dahil hindi ka nagsasawang tulungan kami, Lord God. Hindi ka nagsasawang samahan kami. Hindi ka nagsasawang, Lord God, na tanggapin kami uli, Lord God. And Lord God, sorry, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God, kung nagkukulang kami madalas sa'yo, Lord God. Pero we are thankful, Lord God, dahil you welcome mo pa rin kami, Lord God. Na kahit ilang beses ka namin talikuran, Lord God, never ka pa rin po tumalikod sa amin, Lord God. Lord God, buong puso po kami nagpapasalamat, Lord God, dahil hindi mo po kami kailanman pinabayaan, Lord God. Kailanman hindi mo kami iniwan, Lord God. And Lord God, maraming salamat po, Lord God, dahil at the end of the day, Lord God, ikaw lang din, Lord God, ang tumutulong sa amin, Lord God, upang malagpasan lahat ng challenges, Lord God, and battles na piniface namin, Lord God. And Lord God, ikaw, ang tanging ngalan mo lamang, Lord God, ang aming tinataas, dinadakila, Lord God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Naway may natutunan po kayo sa araw na to. And God bless us all po. Have a good night.